Kim Chiu, protektado na. Star Magic, naglabas ng matinding babala sa mga bashers. Grabe ang sweet. Kim Chiu, pinasaya ng kababayan na biglang lumapit sa grocery. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, grabe, hindi ko alam kung ready na kayo sa chismis na ito, pero biglaan talaga ang pag-init ng eksena sa showbiz world. Kasi yun na nga, finally, may matapang at diretso ng pahayag ang Star Magic para protektahan si Kim Chiu laban sa mga banta at pananakot online. As in, ang tagal itong hinihintay ng mga fans. Tapos, nung lumabas na, ramdam mo talaga yung collective sigh of relief. Parang lahat sabay-sabay nagbunyi. Kasi syempre, yung management team nga ni Kim, headed ni Direk Lorin Diogi, hindi na nakapagtimpi. Ang dami ng below the belt, nakakainsulto, sobrang disrespectful at personal na atake kay Kim nitong mga nakaraang araw. Kung ano-anong pangaalipusta ang ibinabato online na wala namang basehan. At kung kilala mo nga si Kim, alam mong napakabait niyang tao. Yung tipong sweet, approachable at walang ka-ere-ere sa katawan. Kaya hindi talaga fair yung mga pinagdadaanan niya ngayon. Kaya sa inilabas na official ng statement ng Star Magic, diretsong sinabi nila na, quote and unquote, Star Magic does not tolerate threats, derogatory remarks, and other personal attacks made online against our artists. These acts have serious and damaging consequences and we will take legal action if necessary. Boom, as in boom. Yan yung tipong statement na hindi mo na kailangang basahin twice para maintindihan. Malinaw pa sa sikat ng araw. At syempre pagkatapos nga noon, nagkagulo ang comment section. Ang daming fans ni Kim na nagsabing tama lang daw talaga, nakasuhan yung mga sobra na makapanira. Yung iba naman, nagpapasalamat kasi ramdam nila na hindi pinababayaan ni Star Magic si Kim. Common sentiment nila, protect Kim, she deserves better. At mabuti siyang tao kaya hindi dapat ginaganito. Kitang-kita mo yung solidarity ng fans. Full force talaga. At alam nyo mga ka-trenders, hindi ko kayo masisisi kung bakit ganun sila mag-defend. Kasi nakakatuwa talaga si Kim. Tuwing may event o chance na magkita, siya pa mismo ang unang babati. Laging nakangiti, laging warm. Rare na ngayon yung artista na ganyan ka-genuine. Kaya ang sakit isipin na may mga taong walang kapreno-preno kapag nang aalipusta online. Kaya ngayon, malinaw ang takbo ng usapan. Tigilan na ang pagbabanta at pangwawalang hiya kay Kim. Dahil kung hindi pa rin tumitigil yung mga toxic, naku po mga ka-trender, siguradong may haharapin silang legal action mula sa Star Magic. At hindi ito yung paandar lang. Seryosong kaso ang pwedeng kahinatnan. Pero on the brighter side, nakakagaan din ang loob na makita na ang management, fans at iba pang supporters ay nagkakaisa para itigil ang toxic behavior online. Sana mas maging reminder ito para sa lahat na hindi dapat gawing playground ang social media para manira ng tao. So ayun mga ka-trenders, yan ang buong laban ngayon ni Kim, pero good news, hindi siya nag-iisa. Suportado siya ng management, ng fans at ng lahat ng nakakakilala sa kabutihan niya. Sana matapos na nga ang gulong ito para makabalik na tayo sa pag-appreciate sa talento at hard work niya. So abangan pa natin kung ano pa ang mga susunod na developments patungkol nga dito. Ayun na nga mga ka-trenders, dumako naman tayo sa susunod nating chikang talagang nakaka-good vibes patungkol pa rin sa ating chinita prinsesa si Kim Chiu. Alam nyo itong si Kim kahit saan mapadpad, dala-dala talaga ang pagiging Cebuano pride. At recently, sobra raw tumaba ang puso niya dahil sa simpleng encounter niya with fellow Bisaya. Kwento ni Kim, pauwi na siya papuntang grocery, chill lang, normal day. Biglang may mga taong lumapit at kinausap siya kaagad. In straight Bisaya pa. Para bang automatic,
parang matagal na niyang kakilala. Diretsong kumustahan patungkol sa pamilya niya sa Cebu, lalo na pagkatapos ng lindol, bagyo at matinding pagbaha na tumama doon. Ang sarap daw sa pakiramdam na kahit nasa isang lugar siya, ramdam niya na kababayan ang turing sa kanya at kinikilala siyang parang representative ng Cebu. Imagine mo yon, yung simpleng kabaitan mo, may balik agad na init ng puso. Sabi pa niya, sobrang nakakataba raw ng puso yung makita na kahit maliit na kindness, may domino effect pala. Yung tipong may nagagawa pala siyang magandang impact kahit hindi niya sinasadya. Para nagiging tulay siya ng positivity sa mga tao na nakakasalamuha niya. At syempre, hindi mawawala ang mga netizens na todo ang suporta sa kanya. Marami ang nagsasabi na kapag Cebu ang nababanggit, si Kim talaga ang pumapasok sa isip nila. Para ba naging mukha na siya ng Cebuano pride sa showbiz? At yung common sentiment ng mga tao, iisa lang. Hanga sila sa daladalang kabutihan ni Kim, sa pagiging proud Bisaya niya, at sa tapang niya magsalita para sa kapakanan ng kanyang kababayan sa Cebu. Lalo na sa mga nangyaring sakuna at mga isyong dapat mapanagot ang mga responsable. Pero balik tayo sa essence ng kwento. Hindi tungkol sa glam, hindi tungkol sa fame. Para kay Kim, ang pinaka-importante yung simpleng connection niya sa mga kababayan niya. Yung tipong biglang may makikipag-usap pa sa kanya in Bisaya sa gitna ng grocery run niya, tapos magtatanungan patungkol sa pamilya niya at sa mga nangyayari sa kanilang city. Minsan yung mga ganitong mga eksena, sila yung tumatama sa puso ng malalim. Parang paalala na kahit saan ka makarating, may mga taong hindi nakakalimot kung saan ka nagmula. At alam nyo, nakaka-inspire lang pakinggan na sa kabila nga ng mga pinagdaanan ng Cebu, lindol, bagyo at baha, meron pa rin mga taong nagbubuklod, nagtatanungan at genuinely ay concerned sa isa't isa. At yun nga ang nagpaantig kay Kim, yung makita na kahit ganito kalaki ang mundo niya ngayon, may mga taong lumalapit hindi dahil artista siya, kundi dahil kababayan niya. Kapwa Bisaya, kapwa Cebuana. Kaya yun mga ka-chenders, minsan hindi natin mapapansin pero yung simpleng kabaitan nagiging liwanag pala para sa iba. At yan nga yung sinasabuhay ng ating Chinita Prinsesa si Kim Chiu. Representative man siya ng Cebu o hindi, ang mahalaga, dala-dala niya ang puso ng isang taong lumilingon, nagmamahal at proud sa pinanggalingan niya. Kaya hanggang dito muna ang chikahan natin for today. Ang saya lang na may ganitong klaseng kwento, magaan, inspiring, at nakakabalik ng tiwala sa goodness sa mga tao. Balikan pa natin to sa mga susunod pang ganap ni Kim, lalo pa kung may mga bago siyang nakaka-touch na experience bilang isang proud Cebuana. And there you go mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!